parang, sabi nga, pag-aralan mo. Okay. So, so yung, uh, so yung sinare niya sa akin sa Luke chapter 22 verse 39 to 46. So ito yung the agony of Jesus in the garden. So, the prayer in the garden. Coming out, he went to the Mount of Olives as he was accustomed, and his disciples also followed him. When he came to the place, he said to them, "Pray that you may not enter into temptation." And he was withdrawn from them about a stone's throw, and he knelt down and prayed, saying, "Father, if it is your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but yours be done." Then an angel appeared to him from heaven, strengthening him. And being in agony, he prayed more earnestly. Then his sweat became like great drops of blood falling down to the ground. When he rose up from prayer and had come to his disciples, he found them sleeping from sorrow. Then he said to them, "Why do you sleep? Rise and pray, lest you enter into temptation." Okay, so alam naman natin sa buhay ni Jesus, di ba? Parang sa lahat ng mga ginagawa niya, he always communicate with his Father, kay God, by means of praying. So lahat na katulad ng sabi ni Sister Hanilyn last week, di ba? Yung parang he always prays in the morning, afternoon, evening. So yun yung so parang point out sa atin na yung closeness ni Jesus sa relationship niya kay God. Ganun din si God yung palaging pag-grant ng petition of prayers ni Jesus. So gusto ko lang mag-concentrate dun sa verse 42, yung Father, if it is your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. So, before, ito rin yung palaging, although hindi naman, not prayers, na ito rin yung inaano ko sa, ina-apply ko sa buhay ko before, nung nasa, pa ng problema. Although, before, hindi pa ako marunong magbasa ng Bible. So same thing, ganun pa rin. Lahat, binigay ko sa Kanya, yung kahit masakit na yung nagsasuffer ka, ibinigay ko na lang sa Kanya lahat. Palagi ko sinasabi, bahala ka na, Lord. So, in this chapter, nakikita natin yung heart ni Jesus as a human being, di ba? Parang, dahil yung nasasaktan siya. So, sa verse 42, binagay niya yung Father. So, tinatawag niya talagang si God as his Father. Parang anak na. Lalaki, tinatawag yung tatay, Father. So, I believe that Jesus' prayer at this moment was filled with sorrow. Kasi, ito na yung final hour niya, di ba? So, ito yung, if-face na niya yung mga, yung accusers niya, yung aarestuhin na siya, and at the same time, as a human being, meron pa rin siyang fear. So, tapos kasi, parang naisip niya yung magiging sufferings niya, and then pati yung bibitayin na siya. Siyempre, kahit naman sila, di ba? Pag alam mo na bibitayin na tayo, di ba? Natatakot tayo, kinakabahan tayo. Pero, sa tingin niyo ba, ano ba yung naiisip ni Jesus sa moment na yon? So, alam niyo na this will happen. So, nakita niya to na darating sa kanya. So, sinabi niya, if it is your will, take this cup away from me. This is Jesus as a human being. So, parang, and then sabi niya, if there's any other way. So, ito yung petition niya kay God. So, parang sinasabi niya,
Father, if you are willing, take this cup from me. If there's any way I can avoid experiencing your cup of wrath for others, then remove it. It's like, parang, it's like, Jesus doesn't want to die. So parang inaabot niya yung kamatayan. So, but the thing is, there's no other way but shedding of His blood. Kasi siya yung, kumbaga, He's the perfect Lamb of God who will take away the sins of the world. Diba? And finally, after His petition, He said, nevertheless, not my will, but yours be done. So, parang dito, parang nagsubmit na siya kay Lord sa mga sa plano ni God tsaka yung will niya. So, binigay na niya yung alam ni Jesus na He is committed to God's will. So, if it means suffering, so parang so be it. If it means death, so be it. So parang naisip ko dito yung kay John 3:16, which is favorite ng dati kong ex na si Tim Tebow. Joke. Or kabisado ko pa rin siya, for God so loved, ano ko tinuturo sa mga bata to, for God so loved the world, that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish and kapitado ko pag kumakanta eh. So yun. So, yun din yung, kumbaga yung favorite verse ko all throughout my problem. So parang yun na lang yung iniisip ko. So, we learned that by relying on prayer and communion with God, Jesus faces His dark hour as a shining light. So, ganun din yun, like, yung, di ba, for how many weeks na natin pinag-usapan yung prayer is important. Like, sabi nga ni Brother June last Monday, prayer is important. So, kahit naman tayo, kahit may mga darkest hour tayo, panag-pray tayo, so parang lumilinaw, di ba? So, ganun. Actually, nung inano ko itong, habang in-memorize ito, si Christine sabi niya kanina sa akin, alam mo, pag nag-ano ka, dapat may ano sa buhay. So parang sabi ko, parang sa isip ko, ayoko. And like, like this morning kasi parang, nagkaroon, may nakatanggap ang bad news. Okay. So parang, it's not me, it's my sister. Yung sister ko kasi ito, siya yung unang Christian family namin. Siya yung unang nag-encourage sa akin before. So parang, siyempre ako parang, sinasabi ko lang sa kanya, yung time na may problema ko, yung palaging sinasabi sa akin, Lord, basa ka ng Bible, ganyan. So parang palagi ko lang sinasabi sa kanya, sabi ko, darating din time, siguro, sabi ko, pero wag mo akong pilitin. Sabi ko, although nagdadasal naman ako kasi, di ba, kung sabi ko, parang inaano ko sa kanya na, kung alam mo naman yung problema ko, kung sa ibang tao, baka iba nagpakamatay na. Pero ako, dahil nagdadasal ako, kumbaga nandun pa rin yung faith ko sa kanya. Sabi ko, in spite of ano. So parang, sa ngayon yung parang, alam ko na dumating sa kanya yung kumbaga darkest hour. So palagi ko sinasabi sa kanya, have faith. Sabi ko, alam mo na yan eh. Parang you're a Christian now. So, alam mo na yan. So parang, ngayon parang naano ako dahil parang nag-give up siya. So parang nawala yung hindi naman siguro nawala. So parang hindi na niya alam yung gagawin niya. So yun lang yung parang naisip na. But she's okay now. So parang yun lang
Kaya tinapat ko na siya. So yun, yung parang, sabi ko kanina, isip ko, sabi ko, how I wish marinig niya itong devotion ko kasi sakto sa kanya yung agony ni Jesus na sana like sabi nga natin kung ano yung nababasa natin, i-apply natin sa atin, di ba, sa buhay natin. So sana isa-send ko sa kanya yan eh. So yun yung way na naisip ko na gusto kong iparinig sa kanya yung itong devotion kasi na ano ko na parang saktong sakto sa kanya. So kahit na ano yung agony niya yung dumating sa atin, di ba? Continue lang natin yung prayers natin, tsaka yung yung faith, yung ganon. So yun. So, yun lang. Amen. Okay na. Sabi ko, sandali lang. Kulang ka pa ng 2 minutes. Sabi mo 15 minutes. Yeah, actually, kulang po siya. Ayoko na baka maubos yung tissue niyo. Kailangan mo din ng YouTube. Meron ako. Ano to? Cut na, ate? Cut na direct. Okay.